Salamat sa Panginoon. Ngayon ay araw ng Biyernes. Huling araw ng ating devotion. Salamat sa Panginoon. At ang ulit-uli ay Lunes. Sapagkat ang Sabado at Linggo ay inilalaan ko para sa linggo talaga. Ang Sabado. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat siya mabuti. Tayo ay nasa John 10:10. Purihin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay patuloy na mapatubay sa atin. Gising na ba kayo? Amen. Amen. Ito ang ating bubulay-bulayin. Ito ang pinaka-key verse ng John 10. Yung 10:10. Yan ang sikat na talata. Diyan sa John chapter 10. At sikat na sikat yan. At laging ikinukot yan ng mga ngaral, mga Bible study leader, yung John 10:10. Nagparito magnakaw upang magnakaw, manira at pumuksa. Amen? Kaya tayo muna umawit sa Panginoon ng pangako mo. Pangako mo'y aking panghawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghawakan. Panginoon lumalapit. Panginoon lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon sa aming dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo ay tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking pangako mo. Pangako nyo'y aking panghawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking pangako mo'y hallelujah, praise God. Pangako nyo'y aking pangako. Siyang hapon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Hallelujah. Hindi kami nagdududa, Panginoon. Hallelujah. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o bababayaan man. Pangako nyo'y aking panghawakan. Isang pa po the last time. Pangako nyo'y aking panghawakan. Yes, Lord.
Holy Spirit. Thank you. We worship you. Salamat sa inyo, Ama. Salamat po sa mga pangako na ibinibigay niyo po sa amin. Alam po namin na kayo'y tapat. Hindi po kayo nagbabago. Lagi po kayo nandyan. Ama, salamat po. Kayo po ang patuloy na magsalita sa amin. Kayo po ang magturo. Kayo ang aming great teacher, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy namin kayong kinikilala, Holy Spirit. Patnubahin niyo po ako, Panginoon. O paano nga, Jesus, patuloy niyo po akong ibaba, tungtungan upang kayo ang maitaas. Lord God, kayo lamang po ang dapat maitaas sa oras na ito. At habang kami nabubuhay, Panginoon. Palayan mong oras na ito, ang aming magagamit na oras ay kayo po ang patuloy na magpaunlad at pagpala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po sa mga kasama po namin sa FB Live. Good morning po, Sister Gina Yen, Brother Alan Rocreo, Brother Ivan Kier Tataro, Sister Anita Katembung, Brother Ian Aguilar, Sister Lynn Salazar, Pastor Jojo Teruel, good morning po. Sister Elenita Arandugue, good morning po sa inyo. Sister Crisel Centeno, Brother Alfred Calusin, Auntie Rosalie Laksigen, and Sister Morena Mateo. Amen. Okay. Yung text natin, pakibasa na Kuya Endel. Tsaka yung topic natin, ulitin mo ulit. Habang tayo na sa John 10:10, yung pa rin ang topic natin. Topic po natin ngayon ay The Good Shepherd, Part 5. Ito po ang ating teksto. John chapter 10, verse 1 to 10. Sabi po sa verse 1, "Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan." 2. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Verse 3, "Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan." 4. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. 5. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. 6. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Verse 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa." Verse 9. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatakbo ng pastulan. 10. Makakatagpo. 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano ang pagkakaiba ng masagana at mayaman? Ano ang pagkakaiba ng masagana at ng mayaman? Ng maunlad at sagana. At ang pinagpala at mayaman. Ano ang pinagkaiba nun? Ano ang pinagkaiba ng mayaman at ganap? Amen? Naunawaan niyo ba ako? Ano ang gusto kong sabihin? Nakakita na ba kayo ng taong
buhay at parang walang buhay. Naunawaan niyo ba ako? Nakakita na ba kayo ng taong buhay pero walang buhay? Kaya ano ba ang pagkakaiba ng buhay at buhay? Buhay at buhay. Ano ang pagkakaiba nun? Kaya dito sa ating pinagbubulay-bulayan, Mr. Ami, ulitin mo. Sa verse 10 po ng John 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. So, meron comparison yan. Siguro, yung nagparito ko upang magbigay ng buhay na masagana at ganap. So, doon sa ating inuukat na talata, merong contrast. Mamaya ay aalamin natin kung ano ba ang pagkakaiba ng ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Nasabi doon, nagparito ko Upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay ng isang buhay. at ng isang buhay na sagana Ganap. at ganap. So, doon sa unang sentence ay makikita nyo at malalaman nyo kung ano yung pagkakaiba. Di ba sabi ng Panginoon, yung nauna sa akin, merong nauna eh. Bago bumaba ang Panginoon, may nauna sa Kanya. Sino yun? Yung manukso, yung mandaraya. Yun ang nauna sa Kanya. Kaya naman, dito ay patuloy na nagtuturo ang Panginoon upang maintindihan natin ano ba yung ganap at masagana. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, nakakita na ba kayo ng tao ng buhay siya pero parang wala siyang buhay? Ano kaya ang itsura nun? Kaya, inuulit-ulit ko, nung binubulay-bulay ko yan, ano ba ang pagkakaiba ng maunlad doon sa ganap? Doon sa mayaman at sa pinagpala. Amen? Kaya, ano sabi ng John 10:10, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Nagparito ang magnanakaw upang magnakaw. Sige, tayong lahat, basahin natin. Nagparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at nagparito. Ito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay, na isang buhay na masagana at ganap. Amen. Yan talaga yung isa sa mga pangako ng Panginoon. Kung tayo lamang ay matututo, maunawaan natin na hindi talaga ideal o maganda na lumayo sa Panginoon. Di ba sinabi sa Ezekiel 34 verse 11, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa. Alam nyo, kung maintindihan lang natin yung ating pinag-aaralan, na talagang pag lumayo ka sa Panginoon, ay talagang lalapain ka. No? Naintindihan ba yung lalapain? No? Talagang wala kang laban. Kakatayin ka. Kaya dito ay pinakikita ng Panginoon na kung paano siya magbibigay ng buhay sa tupa. Kagaya ng sinasabi sa Colossus 2:10. Colossus 2:10. Colossus chapter 2 verse 10. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pagkikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Yun. Kaya sabi ni Pablo sa Colossus 2:10, kaya kayo'y ganap na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Sinabi ni Pablo yan sa mga taga-Colossus. Ganap na kayo. Anong ibig sabihin ng ganap? Complete. Hindi dahil sa mayaman ka, hindi dahil sa gana ka. Alam nyo, yung mayaman,
hindi ibig sabihin na ganap na yun. Ang ibig sabihin ng mayaman, nag-increase ka lang. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, ano ang pagkakaiba ng pinagpala sa mayaman? Sa sagana at sa ganap. Kaya dyan ay sinasabi ni Pablo, kayo'y ganap na dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Kaya sabi ng Panginoon sa John 10:10, hindi tayo lalayo dyan upang talagang maunawa natin yung nais sabihin ng talata. Minsan hindi nyo ba napapansin? Minsan napakarami yung verse. Alam nyo, minsan gusto kong bawasan yan. Kasi siyempre, mahirap para sa akin. Dahil wala akong masyadong outline. Pero, ang isang dahilan kung bakit minsan gusto kong mabawasan, para makita nyo yung overview na gustong sabihin ng talata. Yung interpretation ng talata at saka yung explanation ng talata. Gusto kong makuha natin yun. Bagamat marami kang makukuha mensahe dyan. Pero ano ba yung nais sabihin yun ng talata niya? Kasi yan ay isa sa mga pangako ng Diyos. Kaya pag-usapan natin yung buhay, ganap na masagana. Kaya dito, ano sabi ni Pablo sa Pilipos 3:8? Pilipos 3:8. No, Pilipos 3:8-10. Filipos chapter 3 verse 8 to 9. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. 9. At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Praise God. Yan yung nais sabihin ng Panginoon. Nagparito ako upang magbigay ng buhay na masagana at ganap. Kaya si Pablo, nung siya ay hindi pa nakakakilala, nung siya ay Saulo pa, at siya pa ay nag-uusig, siya ay Pariseo, pinapatay niya pa yung mga Kristiyano, ang buhay niya ay hindi pa ganap. At habang siya ay umuusig ng mga Kristiyano, at siya ay tawagin ng Panginoon, at doon niya naunawaan unti-unti kung anong ibig sabihin ng buhay. Alam nyo, marami nakakaalam sa buhay. Pero hindi talaga nila nabibigyan ng kahulugan ito. Kasi kung meron mang magbibigay ng kahulugan ito, ay ang Panginoon. Kaya dito, gusto sabihin ng Panginoon, at tayo siya ang pangunawa sa atin, no? Kung ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya, sabi ni Pablo, ano sabi Jess? 3:8? Ano sabi sa 3:8? Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Yun. Ang lahat ng bagay. Alam niya si Pablo, hindi pulubi. May kaya yan. Pero sabi niya, simulang makilala niya ang Panginoon, naging basura lahat yan. Amen. Hindi mahalaga yan. Kaya sabi ko nga sa'yo, di ba, ulit-ulitin ko. No, si Pablo ay hindi siya pulubi. Mayaman siya. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng pinagpala? Anong pagkakaiba ng pinagpala sa mayaman? Kasi Pablo, ang sabi niya, itinuring niyang basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Kaya, dito, pag sinabing ganap, no, ay talagang nagiging suko ka. Total surrender. Kaya, sinabi ng Panginoon,
upang maintindihan natin yung ibig sabihin ng buhay. No? Kaya gusto niya magbigay ng buhay. Hindi ka lang buhay. Alam mo yung buhay, humihinga lang yan. Humihinga ka lang. Pero pag hindi mo talaga nakilala si Kristo, humihinga ka lang, pero patay ka. Wala kang buhay. Kaya, sabi ni Pablo, no? Inari kong kalugihan ng lahat. Basura. Kasi anong ibig niya sabihin? Ang talagang may pakinabang ay yung pagkakilala kay Kristo. Yun ang higit na mahalaga. Bakit? Habang ikaw ay nabubuhay dito, no? Makakita mo kung ano ang pakinabang ng buhay. Mga kapatid, sa Amerika, ang nagpapakamatay doon, kalimitan, hindi pulubi. Milyonaryo. Sabi ko nga sa inyo, mayaman lang sila, pero hindi sila pinagpala. Sa Marinduque, 3 months ago, sinabi ng kaibigan ko, hindi siya makapaniwala. Bakit? Ang daming sasakyan. May Pajero, may Lexus, may Mercedes-Benz, maraming sakahang lupa. Yung yung sakahan, no? Maraming, sa amin kasi tubigan eh. Yung palayan, yun. Maraming palayan. Tapos, nagulat sila, nakabitin na lang doon sa kanilang bahay. Mayaman yun. May buhay siya, no? Buhay siya, pero talagang wala siyang buhay. May buhay siya, pero wala siyang buhay. Bakit? Ang nagbibigay lamang talaga ng buhay ay yung pag nakilala natin si Kristo. Amen? Kaya, ano sabi sa Mateo 5:3? Mateo 5:3. Mateo chapter 5 verse 3, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Alam nyo, pag binasa mo yung sa English, bless. No? Bless. Ang ibig sabihin, mapalad. Pag pinababaw mo yung mapalad, ay masaya. Masaya daw ang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Napalad ang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit? Mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mga kapatid, yan yung sinasabi ng Panginoon na ibibigay niya sa tupa upang kayo magkaroon ng buhay na masagana at ganap. Habang kayo ay nabubuhay sa lupang ito, makita nyo talaga ang ibig sabihin ng buhay. Hindi ang pagkakaroon ng buhay ay dahil marami kang sasakyan. Hindi ang pagkakaroon ng buhay ay dahil sagana ka sa material na bagay, marami kang bahay, mayroon kang magandang asawa. Hindi ganoon ang buhay. Kaya sabi dyan, no, sa Matthew 5:3, mapapalad ang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya, dito makita nyo, ano ba ang nais pang sabihin ni Pablo sa buhay na ganap? Sa Pilipos 4:12-13, Pilipos 4:12-13, mamaya uungkatin natin yung sa Lucas chapter 8, sa Pilipos 4:12 muna 13. Filipos 4:12, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yun. Amen. Naranasan niya raw na managana. Di ba sabi ko sa inyo, hindi pulubi si Pablo. Naranasan niya maging mayaman.
Naranasan niya rin maghikahos. Pero natutunan niya ang sikreto. Ano yung sikreto? Si Kristo ang sikreto niya. I can do all things through Christ who give me strength. Yun ang sikreto. Alam niyo, pag nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka na umaasa kung ano man meron ka. Bakit? Kasi alam mo, yan ay nagkukulang. Pero pag talaga natutunan mo yung sikreto, naunawaan mo yung sikreto, ay hindi ka magkukulang. Bakit? Yan Diyos ang nagpapalakas sa iyo eh. Kaya dyan, kung ulitin natin yung ating teksto, no? Nagparito ang magnakaw upang magnakaw, manira, at pumatay. Okay. Yun ang contrast. Yun ang contrast. Ito naman yung sinasabi ng Panginoon, nagparito ako upang magbigay ng buhay na masagana at ganap. Ano talaga ang ibig sabihin, ipaunawa nun? Ano yung ganap? Mga kapatid, ang ibig sabihin ng ganap, no, ay yung hindi ka na apektado sa mga nangyayari dito. One, pag meron kang blessing o material na bagay, halimbawa, si Angel, may nagbigay ng 10,000 sa kanya. Anong pagkakaiba ng 10,000 sa 1,000? Yung saya mo, wow, 10,000. Hindi ka na ganun. Alam mo na mauubos yan. At ano ang pagkakaiba ng may pera at wala? Ibig sabihin, hindi ka na apektado. Hindi ka kaya palungkutin ng mga bagay-bagay. Yun ang ibig sabihin ganap. Kaya sabi ni Pablo, naranasan kong malagana, pero naranasan ko rin maghikahos. Pero natutunan ko ang sikreto. Alam niyo mga kapatid, maraming mananampalataya, hindi nila alam ang sikreto. Kaya pag dumating ang dilubyo, dumating ang pagsubok, lugbok. Lugmok. Anong sasabihin? Wala ka kasi sa katatayuan ko, hindi mo alam ano. Madali lang sabihin yan. Mga kapatid, marami ako nakikita Christian. Pag tumayo sa pulpito, nangaral, maapoy. Very boldly. Nung dumanas ng pagsubok, alam niyo sinasabi? Patay. Wala kasi sa katatayuan ko eh. Hindi mo ko naiintindihan. Amen. Nag-break lang sila ng asawa niya. Para bang nalugi na. Nag-break lang sila ng asawa niya. Nalugi na. Nag-away lang sila ng anak niya dahil yung anak niya ay pasaway. Parang nalugi na. Yan ang sinasabi ko. Hindi ka dapat apektado sa mundong ito. Ang pwede lang magpasaya sa iyo ang Panginoon. Amen. Amen? Daniel, ang pwede magpasaya lang sa iyo ang Panginoon. Yan yung tunay na kaligayahan. Kaya sabi ni Pablo, alam ko na yan. Naranasan ko maging mayaman, managana. Pero naranasan ko rin maghikahos. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng maghikahos? Yung ano? Yung www.com? Walang wala. Oh. Di ba? Pero sabi niya, isa lang ang natutunan ko. Yung sikreto. Sa 13, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Na kay Kristo na yung kanyang pag-asa. Na kay Kristo na yung kanyang miniminti, mga kapatid. Dahil alam niya, no? Si Kristo na yung kabuuan ng kanyang buhay. Yun ang ibig sabihin ng ganap. Ang buhay mo ay si Kristo. Hindi ang asawa mo. Hindi ang crush mo. Hindi ang girlfriend mo. Hindi ang anak mo. Hindi ang apo mo. Hindi ang pamilya mo.
Pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nababago na ang pananaw mo. Pananaw. Minsan, ayan yung ulit-ulitin ko. Kasi inambili sa akin ng doktor eh. Ulit-ulitin mo lang, pastor. Kaya, alam nyo, pag ikaw ay mananampalataya, at apektado ka pa sa sitwasyon, no? Mag-isip-isip ka, baka hindi pa ganap ang buhay mo. Baka ang Christian lang sa'yo, yung t-shirt mo. I am a Christian. O ang pangalan mo. Anong pangalan mo? Christian. Kaya, sabi ng Panginoon, nagparito ako para bigyan kayo ng buhay. Hindi yung buhay ka lang. Buhay. Yung status ko. Yung tunay na status ko. Yung standard of living. Yung kahit wala ka, talagang naka-standard ang buhay mo. Ano niyo ba? Hindi yung standard ng buhay mo ay doon sa pinansyal. Oo, magandang meron ka. Pero makita mo, ano ang pakinabang sa buhay na ito? Mga kapatid, lahat ng yan, kagaya ng sinabi ni Solomon, iiwan natin lahat yan. Dahil sabi nga ni Solomon, ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan matatapos. Kaya, dyan ay pinapaunawa ng ating pinag-aaralan yung ganap, yung complete. Hindi ka naging complete nung miniminti mong, ito, mapangasawa ko to. Di ba ganon? Ito, pag nakuha ko itong babaeng to, kumpleto na ang buhay ko. Pwede na akong mamatay. Yung sinagot siya, napangasawa niya, hindi pala yun ang satisfaction. Hindi pala yun ang complete. Bakit? Nakita niya, malakas pala humilik. Diba? Nalaman niya, malakas humilik, malakas kumain. So, nakita niya yung kapintasan. Hindi pala yun ang buhay. Mga kapatid, ang buhay natin ay si Kristo. Pag siya ay nakilala mo, sabi nga ng Panginoon, di ba? Ibibigay niya yung ganap na buhay. Amen? Now, tingnan natin yung sinasabi ng unang sentence, yung pakiulit kayo yung text natin sa Rami. John 10:10. Tingnan natin kung ano ang buhay pag hindi ganap. Tingnan natin yung contrast. Ano ba ang buhay pag hindi ganap? Pag hindi si Kristo ang buhay mo. Tingnan natin. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, na isang buhay na masagana at ganap. Okay. Tingnan nga natin kung ano ang ibig sabihin ng pag wala kang buhay. Pag hindi ganap ang buhay mo. Tingnan natin. Ungkatin natin sa Lucas chapter 8, verse 26 to 31. Lucas chapter 8 verse 26 to 31. Verse 26. Dumaong sila sa lupain ng mga Geraseno, katapat ng Galilea, sa kabilang ibayo ng lawa. 27. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit. Ni ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingan ito na mamalagi. 28. Nang makita si Jesus ay nagsisisigaw ang lalaki. Nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. 29. Ganoon ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masasamang espiritu, at kahit ito'y bantayan at tanikalaan na ang paa at kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga iyon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na pook. 30.
Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong," sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. 31. Nagmamakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Amen. Ano raw ang pangalan niya? Pulutong. Ang ibig sabihin nun, lots. Marami. Kapag ikaw ay talagang wala sa Panginoon, pagsasamantalahan ka. Talagang yung mga bad spirit. Kasi ang tanong diyan kung sila ba'y hahayaan mo na makontrol ka. Kasi maglalaban kayo niyan eh. Kapag wala ka sa Panginoon at sila'y lumalapit sa iyo, unti-unting bumababa sa iyo at hinayaan mo, makokontrol ka niyan. Kaya anong ginagawa nung lalaki? Nagsisisigaw. Tinatalian siya pero pinapatid niya. Tinatalikala. Putol, malakas. At inilalayo siya ng masamang espiritu. Bakit? Doon siya nakatira sa sementeryo. Doon sa mga patay. Inilalayo siya. Kakaiba yung buhay niya. Talagang walang buhay. Nilalayuan siya marahil pag siya nagsisisigaw na. Talagang lumalabas siyang hubad. Naipakikita yung kanyang talagang kahubaran. Yun ang ibig sabihin na hindi ganap. Talagang pinagsasamantalahan ng kaaway. Buhay siya, pero wala siyang buhay. Nakakita na ba kayo ng inaalihan ng masamang espiritu? Di ba? Buhay yun. Pero wala siyang direksyon. Nilalayuan siya. At lumalayo din siya sa tao. Ibang-iba ang pamumuhay niya. Kuminsan, yun lang ang nakikita natin. Yung ganun tao. Pero ang totoo, maraming tao na talagang depressed. Ano yun, minsan yung depression, pag talagang hinayaan mo yan, di ba? Ang pwede mangyari sa'yo, mag-suicide ka, o masira ka ng ulo, makontrol ka ng masamang espiritu. Bakit? Wala kang buhay eh. Walang kaganapan sa'yo. Bakit? Nagparito ang magnakaw upang magnakaw eh. Nakawang kanya ng buhay. Sirain kanya ng buhay. Sirain niya ang buhay mo. At ano pa? Patayin ka niya. Patayin niya ang kinabukasan mo. Kaya ano sabi ng Panginoon? Nagparito ako para bigyan ko kayo ng buhay. Alam nyo, hindi yung maraming pera ang nagbibigay buhay. Di ba? Siguro naman, alam nyo na. Dito sa lugar natin, hindi pulubi yung yung nag-suicide. Magaganda ang trabaho. Bakit kaya? Bakit hindi? Nakita na ba kayo ng pulubi na nag-suicide? Nakakita na kayo? Wala. Kalimitan na nag-suicide, nakapadyero, maganda ang karir, maganda ang profesyon. Bakit? Wala silang buhay. Kasi ang totoong pagkakilala sa Panginoon ay yun ang nagiging buhay. Kaya sabi ni Pablo, si Kristo ang aking buhay at ang mamatay ay pakinabang. Alam nyo, kahit na ikaw ay maging masagana dito at wala kang problema, ang totoo, pagdating ng panahon, mamamatay ka pa rin. Bakit? Galing ka sa alabok eh. Kailangan maunawaan natin yun. Wala kang forever dito. Ang kailangan mo, eternal life. Ayun ang kailangan mo. Eternal life ang kailangan natin, hindi forever. Ikaw ang forever ng buhay ko. No. Ang kailangan mo, eternal life. Yung meron kang katiyakan. Bakit? Matapos man ang buhay mo rito, wala kang katatakutan. Amen? Kaya pag sinabing
Nagparito ako upang magbigyan kayo ng buhay na masagana at ganap. Ibig sabihin, sukong-suko ka sa Panginoon. Ang buhay mo, nakasuko na kay Kristo. Na kapatid, ano yung minsan sinasabi ng maraming pastor na wala na akong pangarap eh. Pero, panay networking naman. Panay naman pagpapayaman ang iniisip. Yung ba ang walang pangarap? Marami na ako nagkaganyan, ganyan na nakakausap eh. Wala na silang pangarap kundi maglingkod. Alam nyo, hindi ko sinasabing masama mangarap. Pero ano ba talaga ang kahulugan ng ang pastor ay wala ng pangarap? Ano ba talaga ang kahulugan nun? Ibig sabihin, wala ka ng panlasa sa mundong ito. Yun ang ibig sabihin na walang pangarap. Hindi ko rin sinabing masama magtrabaho. Pag may ganap ng buhay ka, hindi ka magiging tamad. Pag ganap ang buhay mo, alam nyo, ang mga sumasagana, mga kapatid, masisipag. Ha? Ang sumasagana, masisipag, ayaw ng Diyos ng tamad. Pero gusto niya, maging ganap ang buhay natin. No, kahit ikaw ay maluwag, sagana, o naghirap, hindi ka apektado. Yun ang ganap na buhay. Mawalan ka man ng inaasahan mo, mawalan ka man ng kayamanan mo, hindi ka apektado. Hindi lalabas sa bibig mo na, wala kasi sa katatayuan ko. Maraming ganyang Christian. Ang galing mag-preach. Christian na lang ang babanggitin ko. Maraming ganyan, magaling magsalita, mangaral. Pero pag dumating sa kanya na mawala siya ng pera, naalala ko si Roldan Aquino, yung artista, nung buhay pa, nag-commute yung 3 pastor kasama si Roldan. Kinukwento sa akin ni Roldan Aquino, yung tatay ni Hernandez. Kasi tiyuhin niya yun eh. Na-dismaya si Roldan Aquino kasi hinold up sila sa bus. Tapos, kinuha yung cellphone ng pastor. Nung kinuha yung cellphone ng pastor, nagulat siya, nasyak siya. Kasi, takot na takot, galit na galit. Talagang parang kulang na lang na nawala yung pagiging pastor. Kinuha lang yung kanyang cellphone na hold upper. Kaya, sabi sa akin ni Roldan Aquino, abay, lumabas yung itinatago. Yung pagiging Kristiyano, lumabas yung kulay, yung tunay. Kasi mga kapatid, malaman, di ba napasin niyo ba yung bata? Pag may lollipop, inigawan mo ng candy, iyak na iyak, di ba? Inigawan ng candy. Ganun yung nangyari. Mga kapatid, pag tayo ay merong ganap na buhay, at masagana ang buhay, ibig sabihin, mawala man ang lahat sa'yo. O sige, sabihin na natin, merong kalungkutan, pero madali kang makakabawi. Makakabangon ka kagad. Bakit? Mauunawaan mo na hindi yan ang buhay mo. Na hindi yan ang magpapasaya sa'yo. Oo, naglalaban yan sa loob mo eh. Malulungkot ba ako? Sasaya ba ako? Pero meron sa loob mo na tatayo, maninindigan. Oo nga pala, hindi yan ang buhay mo. Kaya mawala man ang lahat sa'yo. Sabi ni Pablo, naranasan kong managana. Naranasan ko rin maghikahos. Pero natutunan ko ang sikreto. Ano yun? Si Jesus ang sikreto. Si Jesus ang sikreto ng buhay. Mga kapatid, kung maintindihan lang natin yung ibinibigay ng Panginoon, kung bakit tayo nangangaral, kasi gusto natin magkaroon ng buhay ang mga tao. Hindi dahil sa material na bagay. Kung hindi, makikita nila ang tunay na nagpapasaya sa tao. Wala ka man
meron ka man, ang totoo, hindi na yan magpapasaya sa'yo. Ang magpapasaya ay si Jesus. Siya ang buhay. Kaya sa Galatia 2:20, pakibasa nyo nga. Galatia 2:20. Ganyan. Ano masasin? 49. Galatia chapter 2 verse 20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Hindi na raw si Pablo ang nabubuhay sa sarili niya. Hindi na ako ang nabubuhay dito. Kundi si Kristo na. Yun ang ganap. Mga kapatid, gusto tayong bigyan ng buhay ni Kristo. Gusto niya ibigay ang buhay niya sa atin. Mga kapatid, ang totoo, binigay na ni Kristo ang buhay niya sa atin. Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay dito. Si Kristo na. Si Kristo na nag-alay ng buhay niya para sa akin. Siya na ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Now, ang tanong ko, sino ang buhay niyo? Mga kapatid, sino ang buhay niyo ngayon? Para wala kayong buhay Sino ang buhay niyo? Si Kristo. Uulitin ko, sino ang buhay niyo? Si Kristo. Si Kristo ang buhay ko. Maging proud kayo. Si Kristo na ang buhay ko. Hindi ang church. Si Kristo. Hindi ang pastor. Si Kristo. Hindi ang asawa. Si Kristo. Hindi ang anak. Si Kristo. Bakit? Pag ang anak ang naging buhay mo, anytime pwede kang palungkutin yan. Suwayin ka lang yan Initsin ka lang yan Ma, hindi yan. May inis ka ngayon. Diba din yan? Ma, ganito. Pero pag ang buhay mo si Kristo, hindi ka ganun kadaling maapektuhan. Bakit? Si Kristo ang buhay mo. Alam niyo mga kapatid, alam niyo ba kung sino hindi kayang pabaksakin ni Satan? Ulitin ko yung tanong ko. Alam niyo ba kung sino ang hindi kayang pabaksakin ni Satan? Yung si Kristo na ang buhay niya. Narinig ko si Daniel sa wakas. Praise the Lord. Uulitin ko yung tanong ko. Alam niyo ba yung hindi na kayang pabaksakin ni Satan? Yung talagang hindi nila kayang pabaksakin pag si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Sabi nila, may oras ba ako, Sing? 53. Sige, 1 minuto. Sabi nila, pag ang isang Kristiyano daw, humawak ng Bible, tumatakbo rin si Satan. Oh, totoo. Nagulat ako doon. Pag ang Kristiyano humawak ng Bible, tumatakbo si Satan. Sabi ko, baka ba magulat kayo si Satan, may 3 version. May dalang King James, may dalang ASND, may dalang MBB, may dalang American version, may dalang international version. Baka magulat ka. Alam niyo ba? Alam ni Satan na wala siyang magagawa pag ang isang Kristiyano pag ipinamumuhay na ang salita ng Diyos. Doon siya walang magagawa. Ano ibig sabihin? Si Kristo na ang buhay niya. Ang patid. Kaya, masagana naman siya rito. Thank you, Lord. Sayo, timan yung kanyang unang. Praise the Lord. Kamuting kahayuman ang kanyang almusal. Praise the Lord. Ibig sabihin, hindi na yan nagpapasaya sa'yo. Ang nagpapasaya sa'yo, si Kristo. Kaya ang Holy Spirit ibinigay sa atin Last na nga lang, 14:27 rin dyan. 14:27 rin dyan. 14:27 rin dyan.
Nung patid na unuan niyo ba ang pinag-uusapan natin? John chapter 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen! Yun ang talagang gustong gawin sa atin ng Panginoon. Yung kahit napakabigat ang problema mo, payapa ka pa rin. Mga kapatid, alam niyo ba nangyari sa buhay ko? Nung ako ay nabulag, 2 taon na akong ganito Hindi na ako nakapag-drive. Ang kulay sa akin, tamad na akong lumabas Kaya na ang pinapupunta ko sa mga pupuntahan ko. Bakit? Hindi ko naman ma-appreciate Pero gusto ko sabihin sa inyo, habang lumalakad ang araw, mga kapatid, sabi ko nga doon sa isang pastor, last na lang, Shing, sabi ko sa isang pastor, naalala niyo, di ba pumunta kami ni Shing sa Bulacan? Tapos nakarinig ako ng tawanan, dahil naglalakad kami dalawa, kasi yung dinalo kong pastor doon, na-stroke din. Pero mas grabe sa kanya. Dahil utal siya. Tapos ako, inakay niya ako. Patungo doon sa casket ng asawa niya. Nakarinig ako ng tawanan. Yung bulag at pilay, naglalakad. Nakakatawa talaga. Nakakatawa naman talaga. Yung bulag at pilay, naglalakad. Minsan, tapos naupo kami bigla. Tinanong ko yung pastor, hindi ka ba nahihiya sa narinig mo? Gano'n magsalita yun? Gumaya. Naiintindihan ko yun. Gusto yung sabihin sa akin, huwag ka mahiya, malapit tayo matapos. Na kapatid, masakit ang nangyari sa buhay ko. Pero alam niyo kung bakit ako nakapagpapatuloy? Si Jesus ang buhay ko. Yun ang dahilan kung bakit ako nakapagpapatuloy. Si Jesus ang buhay ko. Mawala man yung paningin ko, si Jesus pa rin ang buhay ko. Sana maipamuhin niyo ang pinag-aaralan natin. Habang kasama niyo pa ako, ang prayer ko sa Panginoon, Lord, matapos lang yung pag-aaral ng anak ko. Maging matibay lang kayo. Dahil ayokong mabalitaan. Nasa langit na ako. Tapos susunod Sister Abby. Susunod Sister Cathy. Tapos yung gawain na wala. Hindi ako ang pundasyon ng gawain ito. Si Jesus. Amen? Kaya, maunawa natin yung ganap na buhay na ibinibigay ng Panginoon. Pangako mo. Pangako mo'y aking panghawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo, Mr. Cathy, tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghawakan. Pangako mo, hallelujah. Pangako mo ay aking panghawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y tapat,
hallelujah. Pangako aking pangasiya na bababagay. Pangako nyo ang dami kong sandigan. Pangako nyo itapat, magpagkailanman ako ay di iwan. Yes, Lord. Mabababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako ay aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Glory. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Glory, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aking buhay. Mawala man ang lahat sa amin. Mawala man ang lahat sa akin, Lord God. Ikaw ang aking buhay. Mawala man ang paningin ko. Ikaw pa rin ang buhay ko. Mawala man ang ganda sa aking katawan. Ikaw pa rin ang buhay ko, Lord God. Punong-puno man ako ng kapintasan, ikaw pa rin ang buhay ko, Panginoon. Lord God, nawa, maunawaan namin yung buhay na nais mong ibigay sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sir kami, may pag-pray na rin si Rochelle Lopre, dahil birthday niya. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon, sa mga ito. Salamat sa inyo. Dalain ko po, Panginoon, higit sa lahat ay bawat isa sa amin ay maging matibay, makapagtagumpay ang ginin ng iyong mga pangako, ang inyong mensahe, Panginoon, na kayo ay ang aming kasama at kami ay magtatagumpay, hindi makakagawa ang kaaway para kami patayin, puksain, wasakin. Lord, sapagkat ikaw ang nagbabantay sa amin at ikaw ang aming pinanghahawakan. Ikaw, Panginoon, ang aming banner, ikaw ang aming taglay, Panginoon, sa aming buhay. At ikaw ang nag-iingat sa amin, ang nagpapalibot sa amin ng iyong biyaya, ng iyong mga anghel, ng iyong pagpapala. Inaangkin po namin ngayong umaga ang iyong patuloy na pagpakasi sa amin, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-bless sa amin, Panginoon, pag-cover nyo sa amin, O Diyos, ng inyong kapangyarihan. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Ang bawat isang ngayon, umaabot pa ng mensaheng ito, maging ang aming mga mahal sa buhay, inaangkin po namin ang covering po ninyo. Kami magtatagumpay, Panginoon, at maliligtas, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Lord God, iyon ang inyong pangako sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyo. Ang sakripisyong ito, Panginoon, ay hindi, Panginoon, para lang magkaroon ng palabas o alaala, kung hindi, Panginoon, para ikaw ay mataas, ikaw ay mahayag, at marami pa kaming makasama na malilistang pangalan sa buhay na walang hanggan. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. Patuloy niyo pong palakasin ang aming pastor. Ikaw ang gumabay sa kanya. Ikaw ang paalala sa kanya na iyong mga pangako. Kung siya'y nag-iisa, pinapaalala ng kaaway ang kanyang kahinaan. Tulungan mo siya, Panginoon. Siya'y lumaban pa rin, Panginoon, kahit walang tao, walang nakikinig. Siya'y nakikipagbaka sa tulong ninyo, Panginoon. Salamat sa biyaya po ninyo. Salamat sa tulong ninyo. Ang iyong mga anghel mag-aaliw, Panginoon. Ang iyong sasama at mag-iingat sa Kanya. Lord, salamat sa Holy Spirit na Kanyang kaaliwan, Panginoon. Sa panahon, Panginoon, may kasama man o wala. Nag-iisa siya, Panginoon, sa maghapon, O God. Kayong kanyang kasama. Salamat, Panginoon. Sige, Lord Jesus. Kaya dalangin din po namin sa umaga ito, Yes, Jesus. Sister Rochelle Lopre, sa kanyang nagdaang birthday kahapon. Yes, God. Lord, kaaliwan, ibigay mo sa kanya assurance, ang peace, Yes, Lord. Lord, Jesus. kalakasan. Lord God, ang kinin niya, ang pagiging anak mo, hindi mo siya pababayaan. Tutulungan mo siya sa lahat ng kayang dinaraanan. Salamat sa inyo, Panginoon.
Hallelujah. Thank you, Lord. I-bless mo siya, Panginoon. Hallelujah. At Lord, maraming salamat sa umagang ito. At nakaisang linggo na naman sa inyong biyaya. Natapos ang isang linggo devotion. At next week, Panginoon, inaangkin namin patuloy kang gagawa sa gawain na ito. Sa inyo pong papuri at pasasalamat. Maging ang mga kasama ko rito. At palain niyo, Panginoon, kalakasan. Hindi aagawin ng kaaway. Matutong bawat isa, gamutin ang sariling sugat. Magpalakas. Malaman kung andyan na ang espiritu ng panghihina. Maging matalino at tumayo. Balang araw bilang mga leader din, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo. Sa inyong papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po, Sister Telma. Oliver Martinez, William Villacorta, Irene Algabre, Sister Rochelle, good morning. Paul Landa, Raquel Narboneta, Mercy Dorado, Eden Danyo, Sister Mary Chris Claudio, Ria Fajardo, Freda Marin Lagmay, Joren Perez, Ate Che Pimentel, Liway Anorico, Brother Julius Sales, Andre Dolera, Rosalina Cabido, JC Gardose, Len Alesna, musta sa inyo dyan, Fernan Rayo, God bless you po, to God be the glory, amen.